arestuhin po nila ako. Oho. Muli po akong nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasako. Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Ngunit sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boy, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. at mapanagot kasi At mapanagot pati silang lahat. Opo, mapanagot ang nasa likod talaga. Nasa sa kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang arestuhin po nila ako, muli po akong nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila. Yun what's up mga Jeprox? Kumusta po kayong lahat? Ayos ba tayo dyan? It's your boy Jepoy na naman nagbabalik. Ito, i-vlog natin yung napanood natin kanina. Actually kahapon pa. Kahapon ko pa nakikita itong balita na to. Kakagarahe ko lang habang nagko-cool down tayo ng makina. Mag-vlog na tayo. Sa mga napapanood kasi natin, ayan, nakikita ko lang na nakikita natin na ayun, gusto daw nila sa balita, nakita natin sa balita na gusto daw nilang arestuhin si Senator Marcoleta sa kasong plunder. na ayun, na sabi inimbento lang daw. Sabi ni mismo ni Senator Marcoleta. Which is ako, naniniwala naman tayo siguro doon kasi para namang napaka-imposible naman 'yun. Kakasuhan mo ng plunder sa perang hindi naman galing sa taong bayan. 'Di ba? Parang yung plunder na kaso ikinakaso sa kanya yata yung tungkol sa Basta huwag na nating pakialaman 'yon kasi legal legal matters 'yon. Pero sa akin nga ang concern ko kasi is eto. Sigurado ba talaga kayo? Na para kasing ridiculous para sa akin na pagtatangkaan yung si Marcoleta, kantiin. Sigurado talaga kayo dyan Bakit ko naman nasabi guys? Ganito kasi. Si Marcoleta kasi, alam naman natin na si Marcoleta, INC yan. Alam din natin na ang INC ay makapangyarihan yan, malakas yan. Basta, hindi biro ang hindi na lingid sa kaalaman natin yan, sus, na ang INC talagang basta. Hindi ko nga rin magets kung bakit takot ang gobyerno sa kanila yung mga nakaraang takot meron talaga silang takot sa INC. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun nga, sa nakikinikita natin ganun nga, parang takot sila. At ngayon, itong administration ni BBM
pagtatangkaan daw nila na arestuhin si Senator Marcoleta at papasukin yung central nila sa Commonwealth. Ayon sa mga sa mga napapanood natin, di natin alam kung totoo 'yon. Kasi yun nga, di umano may mga reliable source daw sila na yun nga, susugurin nila yung central. Sigurado lang kayo diyan Kaya ako natatawa kasi parang Tapos yun nga, yung napanood nating video kanina ni Senator Marcoleta, bagaman kahapon pa yun o nung isang araw pa. Yun nga, ayon sa mga ni Senator Marcoleta, tila baga may nakikinikinita talaga ako. Kaya natatawa ako sobrang parang ganito. Parang may ganun na mangyayari. Kaya talaga hindi ko talaga basta hindi ko alam kung may nakapansin sa inyo or kasi yun talaga napapansin ko, parang may ganun. Kaya ayun, sige, kayo bahala. Kung talagang desidido kayong gawin yan, gawin nyo na. At sana wag nyo nang patagalin para matapos na. Para kung ano man ang mangyari, harapin na natin ng mga Pilipino kung magiging worst ba or magiging mabuti ba ang mangyayari pagkatapos niyan. Kaya please lang, gawin nyo ng madali. Gawin nyo ng madali, wag nyo ng patagalin. Ako kasi bilang Pilipino, as a 44-year-old Filipino, going 45 this year, pagod na ako. Nasaksihan ko simula pagkabata ko na kahit papaano maayos pa noon. Sa private school ako nakapagtapos ng elementary. Kasi noon nga magaan pang buhay. Hanggang sa nag-high school ako, public school na. Then unti-unti nang humihirap siya. Nung high school na ako hanggang sa nag-college ako. Nag-self-supporting ako para makatapos. Ayun. Pinagdaanan ko rin ang hirap sa murang edad. Na para lang makatapos, pinagtulungan na lang namin ng magulang ko. Lahat kaming mga magkakapatid. Lahat kami nakaranas ng ganun. Although yung mga mas mga bata sa akin na kapatid ko, kasi nung nakatapos na ako, nakapagtrabaho, kami nung kapatid kong sumunod sa akin, pinagtulungan na namin yung kapatid kong nurse na nasa ibang bansa ngayon para makatapos. Basta, to cut the long story short, kaming lahat na magkakapatid, nakapagtapos. Hindi dahil magaan ang buhay dito sa Pilipinas, nagtulungan kami para lahat makatapos. Tapos ako naman naranasan kong magtrabaho ng mga white collar jobs na trabaho, yung madali lang, na relax lang, nasa opisina lang, ganyan, harap sa computer. Pero mas pinili ko na yung ganitong trabaho. For more than 10 years, nagmamanibela na ako. Kasi, hindi sapat ang kinikita ko para itaguyod yung pamilya ko, para kumita ako ng disente. Kasi, kung gugustuhin ko mag-abroad, kaya ko Kasi yung mga kapatid ko nakapag-Dubai sila Pwede naman akong sumunod dun Ako pinakamatanda sa kanila pero mas pinili ko magstay dito. Kasi ayokong malayo talaga sa pamilya ko. Gusto ko ako yung magpapalaki sa kanila, sa mga anak ko. Kaya mas pinili ko na lang na ganitong hanap buhay, manibela, kaysa mga ibang bansa ako. At least yung kinikita sa ibang bansa, hindi ko man siya kasing laki ng pero kahit papaano naman nakakaraos naman kami. Awa ng Panginoon. So yun, gusto ko lang ipahatid na nakakapagod na rin kasi maging Pilipino Nakakapagod talaga. Na pwede naman sanang hindi ganito yung buhay ng mga Pilipino na kailangan pang mga ibang bansa para kumita.
kayo, hindi ba kayo nagsasawa? Na tipong, kasi hindi rin naman lingid sa kaalaman natin na may mga pamilyang nasira dahil napilitang mag-abroad yung lalaki, napilitang mag-abroad yung babae, tas eventually naghiwalay dahil yun na, magkalayo, tapos yung mga anak na pariwara. Yun ang ayoko mangyari sa pamilya ko, kaya mas pinili ko yung ganitong klase ng buhay. Which is ang gusto ko sana na kapag nakatapos yung mga anak ko, kung po pwede, yung maranasan naman nila yung makapagtrabaho sila ng maayos na may disenteng kita. Kaya gawin nyo na, parang awa nyo na, tapusin nyo na yan para na, sa ikabubuti ba yung mangyayari o sa ikasasama pa, pa, para na, isang anuhan na lang, isang hirap na lang. Gawin na natin, gawin nyo na, tapusin nyo na, parang awa nyo na sa amin, sa mga Pilipino. Basta yun lang ang nakikita ko. Sana talagang, alam ko nanonood ang Diyos sa atin, at feeling ko meron lang siyang inaantay na fulfillment bago mangyari yun dapat na mangyari. Mabubuting tao mga Pilipino, meron lang talaga sadyang mga ganid. At ang masaklap doon, nasa kapangyarihan sila lahat. So, yun lang. Siguro hanggang dyan na lang mga kababayan. Maraming salamat. Sa mga bago kong subscribers, welcome po sa YouTube channel ko, Tol Jepoy. At sana patuloy kayo sumabaybay. Baka naman pwede maglambing sa inyo. I-share nyo sa mga kakilala nyo. Yung mga videong napapanood nyo dito, napapagod na talaga ako. Ayoko na ng ganitong Pilipinas. Sana naman magkaroon ng magandang future. Kaya siguro hanggang dyan na lang. Maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out. Nasa sa kanila po yun. Nasa sa kanila po yun. Nasa sa kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang arestuhin po nila ako, muli po akong nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila